guys, I'm back. So for today's episode, we have our special guest straight out of San ka nga? Uy, San ka nga, Gab? bakit ka nag-podcast? Hindi mo alam, nasa podcast na kita. Let us all welcome Mr. Ree! Hello guys. Ba't may podcast? Uy, Biglaan na Nag-email ako. naman. Kamusta ka? Okay naman ang buhay. Ganun pa din. Yes, sir. Yes. Araw-araw, may bagong pag-asa para bumangon. Tama. I like that. Totoo yan. So tell us more about yourself din. Siyempre sa mga manonood kasi di ka pa masyado kilala. Di ba tayo? Tropa lang ita eh. Tropa mo ba ako? Di ko rin mo alam ba't ako nandito guys. Uusap lang Gab, kami. excuse me. Tropa mo rin ba Tignan mo ako? lang. Tropa mo Choppy ba ka. ako? Gago, hindi ako choppy. Sige, go. Tell us more about yourself. Can you please speak fast? Kasi pag may dead airs, dog, wala na akong time to cut eh. Magiging boring siya eh. We'll make it fun lang. Alam and ko, quick. ako po si Gab. Artist name ko Irie. Galing from Galing from- San Juan City. Ayun, starting artist, upcoming artist pala. And ayun, sana masaya kayo. Nag-podcast. So you said nga na upcoming artist ka. Since when ka nag-start ng music? Like, what got you into music? Ano yung inspiration mo? Sino yung pinapakinggan mo? Alam mo yun? Nag-start ako mag-music guys kasi nag-music na rin yung ibang friends ko from high school. Oh, yeah? Putang ina, naglalag na. May mga grupo rin sila, yung Los Shiva, sa Mandaluyong. Ikaw yun, hindi ako. Oo nga. May bago po tayong kasama sa podcast, guys. Si Wei Wei nga pala. Naglalag. Hello po. May special guest Hello po po. Pakilala ka din tayo. muna. Gago. I'm gonna upload this, Gago ha? na record kayo. Yeah, it's recording. Ay, wait. Yes. Ay, mo Is dyan. it fine if I show your like face here? Kasi I don't have time to edit na this eh. Ay, okay. Sige lang. May ads lang po tayong onte. So, ayun na nga, Gab, may grupo, ganon. Tapos, Wala. Nalubilo lang po ako sa mga friends ko. yes. Sila Ron. And, pinasok ko rin po kasi ang pagiging freelance photographer, videographer, video editor. Yan. Sa mga clothing lines. Yung Mhm. fresh clothing dito sa San Juan. Yan. Sila Al James po. Na tiga San Juan. Oh, okay. Ayun. Tapos, sa music, ang naging inspiration ko, sila Kio, yan, mga yan. Kasi, Oh. inabutan ko yung peak nung, yung mga ganon kanta ni Kio. Oh, So, yan, sila Ailes Morena, Mm. nung nagsisimula pa lang sila. Yun. Sobrang humble ni Ate Paula. Ayun. So, doon Yes. pala nag-start Yes, yung yes, music guys. career mo. So, ngayon, pinagkakabalahan mo sa buhay. Kasi sabi mo, dati kang freelance photographer. So, now, ano na yung career mo? Like, Uh, are you working? Are you still in Focus school? na lang ako sa school, guys. And sa music. Tinatry kong mag-explore pa sa music. Okay. Yan. Tsaka nag-football. Yan ang aking sports. Yan ang first love ko. Ang mag-football. Nice. So, Tsaka ito, kasapin ng 11 na isa sa mga pinakaginagawa ko today. Maging kasapi ng Ayan. 11. Gab, kasi, to be honest, naumay na ako kasi parang paulit-ulit na lang yung tanong ko, yung music, career, pinagkakabala. Okay. So like, gusto ko sana, tangina dito Nako. pa nagplano, Nako. no? Ano pong tanong mo? Medyo nakakaba?
Let's talk about baby. Ay, hindi pa. Popular pala ako. So, nag-MA po sorry, siya guys. ngayon, no? Ako, nakakausap. Pag-usapan Si Droga, natin ang pag-ibig at pagkakaibigan. Yun. Was there a time na sobrang na-in love ka? Like, mahal na mahal mo Yeah. yung tao, gano'n na nababaliw ka, gano'n. Yep. Tell us more about Parang that. di naman po natin may... Kailan ba? Nakalimutan ko na kailan yun eh. Pero, yun, syempre, alam niyo naman, ang mga lalaki hindi masyadong showy Oh, sa yeah? iba. Pero pag nagmahal, parang ginagawa ng mundo. Ganun. Oh. Pag love yung touring Eto, tao. yes, may tanong ako. Paano mo masasabi, point of view ng lalaki or like point of view mo mismo, paano mo masasabing mahal mo na yung tao? Kasi you can say, may narinig ako na mahal nila kasi masaya sila, ganito na, like, alam mo yung komportable sila sa tao. Pero like, is it really love? Alam mo yon. So, how can you say na talagang love na love mo yung tao? Sa pananaw ko, sa relationships kung iba yung pananaw nyo, yun na yun. Pero ito yung akin. Kasi, Ano? Ano? ano yun, Tito Boy. Grabe naman magtanong. Dali. Ha? Ako kasi pag parang naisip ko na mahal ko na siya. Mahal ko ang isang tao pala. Kapag para bang yung attachment issues ko. Ganun. Iba kasi yung pakikitungo ko sa talagang nakikita kong friends lang, ganun. Oo. Sa taong gusto ko. Like, willing ako na Ano? gawin lahat. Like, man pare, down ka isang sa tawag lang nila. babae, ganon. walang may isip na rason para Excuses? magrason. Ganun. Oh, wala akong Sige, may isip na rason. Kailangan mo ako. So, pupunta dapat ako. Kasi gusto ko. Kasi gusto ko. So, Pinoprotect, like, gusto ko maramdaman mo yung care ko. yung gano'n. presensya mo, ganon. Yes. Alam mo May kasi, tanong po ako. ano po yun? Oo. Dapat yan din pong... POV ng lalaki po. Or POV mo, Gabi. Ayoko ng ganyan. Dali Sa na. POV mo, di ba sabi mo may attachment issues ka? Hindi, para lang din sa mga listeners natin na merong, alam mo yun, may mga attachment issues lang din. Paano nyo madedetermine kung infatuation lang yun or love na talaga yun? Yeah, that's what I'm asking. Paano masabing Ang love hirap mo na ng yung love. tao? Kasi confusing Podcast siya ka na eh. lang. Diba? Anong point of view ng lalaki ka? Oo. Ano tawag dito? Ano lang naman to? Ano mo ng description yun ng infatuation? Infatuation, like, pag parang alam mo yun, sa una lang, hindi, nandito siya, very excited ka, na nandito yung tao, ganyan, bibigay mo lahat ng attention mo, like katulad no, sinabi mo na parang Presence mo. one call away ka lang, ganyan. Eh, Mhm. paano pag nawala na yung attachment mo na ganon? Parang ganon, hindi ko ma-explain eh. Parang, like, infatuation. So, simula lang, like, sa simula lang, sa spark lang. Kaya nga, Ang hirap kasi magsalita. Huwag ka Hindi, matakot nag-explain na na ako. Kasi Hindi, POV sa mo akin, lang naman. yung kung paano ako mag-act ng ganun. Ano? Hindi ko sasagot. Lord. hindi, nagigets ko yung question ni Wewe. Nagigets mo ba, Gab? Ito na lang muna, before going there, ito. Ano ay yung pagkakaintindi mo ng infatuation sa love?
Kasi mamaya, nag-explain ka ng answer mo, hindi mo pala alam pinagkaiba, diba? Ang infatuation, based sa pagkakaget ko. Yes. Oy. Wait Oy. lang, nablanko ako. Ang infatuation Okay lang yan. short-term attraction lang siya eh. Like sa una lang, tapos kasi ako naman pag masasabi ko love ko yung tao, point of view ng nakin, ewan ko sa ibang babae. Pag may sacrifices na-involve, pag alam mo yon na hindi naman kasi all the time pag happy ka. Takin na, ito na, maingay na, crashing na naman podcast ko. Damn. Tapos, ayun, nawala tuloy ako. Nasa Hindi yun, podcast ka ngayon. sacrifices, ganyan. Ayun. Ano yan? Nasa podcast ka ngayon. Nasa podcast ako. Ay, May special guest po tayo si Continue, Josh. continue. Ayun. Kasi hindi lang naman like happy. Malalaman ko love ko siya if willing ako to sacrifice for his sake, for his comfort. Alam mo yon na willing ako na i-risk yung sarili kong hindi naman to the point na happiness kasi pangit naman. Let's not say na lang na na love niya ako. Kundi love ko lang siya. Ganun lang yung basehan. Kaya willing May tanong ako, i-sacrifice para ma-clear. Ang infatuation ba walang sacrifice? feeling ko for me medyo Depende. depende Ang yan. descriptions nyo sa una lang eh. Paano kung nandun sa una yung sacrifice? In a way, love mo na siya. Hindi. Joke. Ewan. Akin, ang ano ko ng infatuation, like, tingin ko ng infatuation, sa lahat ng excitement, nandun ka lang pag, ganun, present Pag ka lang, happy lang. na-excite ka, ganyan, happy lang. Pero, once na nagkakaroon na kayo ng problems na, alam mo yun, parang, kunyari, pumasok ka sa isang situationship, bakit? Kasi na-excite ka, ganyan, parang, uy, bago to ganito, ganyan. Eh, nagkakaroon na kayo ng jowa problems, tapos hindi naman kayo mag-jowa. Tapos, pag nagkaroon na kayo ng ganong thing, parang, Ayaw ano ba mo to? Bakit may ganito? Oo. Parang ganon, na sa una lang yung attraction, na pwede to, parang makikita ko to na jowa, pero nung time na meron na kayong mga problems, nasa rough road na kayo, ganyan, doon na, wala na. Parang ganon. Ganun. yeah. True. So, ano na ang tanong? Ang tanong. Ang tanong, paano mo, hindi, go. Go, ask. Ayun, ang tanong. Ito, itanong na lang natin kay Josh. Dahil sa, di ba, relations, taken na tropa natin. Paano mo masasabing infatuated ka lang? Hindi mo love yung tao, ganun. Masasabi mo infatuation lang naman yun pag excited ka lang eh. Hindi nga, ikaw nga like, pag ikaw paano mo, kunyari, pumasok ka sa isang relationship, paano mo masasabing mahal mo na siya? Parang ganun yung question. Paano masabing mahal mo na isang tao? Oo, hindi ka lang infatuated. Pag ka na, willing ka na to do everything na ikaabago ng buhay mo. Oo, So for example, you change your ways para sa kanya. Mahal mo na siya. Yes. Yun din Like yung nagbibigay ka na ng time, nagbibigay ka na ng effort. Bumibili ka na ng gift. Bumibili ka na ng mga kung ano-ano. Yeah. Like lahat ng pwede mong gawin sa tao gagawin mo. That's how you know you love the person. And you can't go a day without them. You can't. You can't go Yes. a day without them. You can. Yes, exactly. Ganon. Hey, don't laugh. Seryoso to. Ganon yun. I Guys, like that. Pag mahal mo yung tao, pag mahal mo ang tao, di ba? Gusto ko sana ng punchline kaso naka-record pala ito. Di, okay lang. We do it raw, authentic, real lang tayo dito. Go. Kaya nga, pag mahal mo yung tao, masabi mong mahal mo yung tao pag hindi na ikaw like,
minabago mo yung mga bad characteristics sa katawan mo. Sa sarili mo. Yes. Considered Ay, love ba kapag nagsiset ka ng mood sa ibang tao? Nagsisan ng? Ng nude. Hindi, sineset mo yung mood mo sa ibang tao. Nagsasend ng nude sa Ay, hindi Ha? Nagsiset ka ng mood para sa isang tao. Hindi, I mean, kunwari, nalulungkot, parang, paano ko ba explain to? Nagbe-base ka ng kung anong mood mo. Dahil lang sa taong yun. Ganun. Like, Parang you show mababago your na love bigla yung mood mo sa lahat. depende sa mood mo. Siyempre, mahal mo yung tao, pre. Pag napapasaya ka ng tao, love na yun. Dun pa lang, masaya ka sa Hindi, kanya. siguro yung tanong Kaya niya. malungkot ka, tapos biglang pagkausap mo siya, masaya ka. Love na yun, man. Oo. Parang magbaliktad. Ay, di Pag love baliktad, yun. lumulungkot ka sa kanya, ang tawag doon pre, burden. Gago niya love Oo, yun. totoo. Burden nga talaga yun. So, ayun. Siguro nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Yung ano nga yun. Ayun. Siguro yung pagka-understand ko sa mga opinion yun lahat. Yung tama sabi ni Josh na you're willing na to change your, like, may character development. Pero in a way, na hindi na kasi ikaw yung involved sa kumbaga dalawa na kayo sa relasyon, like you need to compromise yung nakasanayan mo. What if yung nakasanayan mo hindi komportable yung partner mo? So 'di ba dapat need mo mag-compromise, need mo baguhin yon kung love mo siya. Ganon siguro yung pinupunto ni Josh, yung pagko-understand ko. So, Yeah, kung love mo siya, aabot dun sa punto na parang inuuna mo yung... Hindi man yung inuuna, kumbaga parang mas pina-priority mo yung kinoconsider mararamdaman mo. niya. Ay, yung inuuna pero pina-priority. Ano yun? Kinoconsider mo. Hindi kumbaga hindi siya inuuna in like yung talagang top one. Kumbaga parang okay, bago mo gawin yung Hindi isang kinoconsider. Ano ba yung priority? Inuuna, di ba? Ayun, kinoconsider mo na. Kinoconsider lang. Ayun, kinoconsider yun yung right word. Oo naman. Kinoconsider mo na yung mararamdaman niya. Yes. Totoo. Like, Tsaka, malalaman mong love mo yung tao pag sa mga bawat decision mo kasama na siya. Kahit wala siya sa tabi mo. totoo yan. Alam mo, totoo. Saka- Yes. Tsaka malalaman mong love ng tao na like lahat ng nangyayari sa inyo, kung ups and downs, like pipiliin mo siya. Kasi hindi mo naman love everyday yung tao hindi mo gusto na makasama everyday yung tao, pero pipiliin mo pa rin siya. Or like sa situation or whatsoever. Totoo. Sa Totoo. everyday mo sa pipiliin. Yes. Kasi kahit, di ba kaya nga tumatagal yung relasyon, hindi naman yung porket ilang taon na sila is Ito ang talagang BRB. okay sila. Sino BRB? Sinong BRB? Ako, Okay. Si Josh. nag-grab ako eh. Ay, sige. Sige, go lang. Ayun na nga, na parang, di ba kaya nga may long-term relationship kasi hindi naman like, sa una lang naman sila happy, excited, pero there will come a point talaga na parang okay na hindi tayo magkita, hindi tayo magkasama. Yeah. Basta sapat na yung trust. Yun kasi yung binibuild dun yung trust na, okay lang, kahit di tayo mag-usap, I understand you're busy, ganito, ganyan. So like, kahit wala ka dito, nasa isip kita, nasa puso kita, alam kong ikaw lang. Alam mo yung ganong feeling. So, kaya din siguro masasabi mong love yung tao kasi consider mo nga siya. Kahit may mga problems, alam mo yun. Alam mo, na-realize ko lang din na may mga times kasi na love mo yung tao, pero syempre nasa sitwasyon din siguro kayo before na feeling nyo hindi kayo love ng tao. So, ano yung sitwasyon na yun na sa tingin nyo hindi kayo love ng tao? Like, ano yung nagpa-alter ng nyo na, damn, baka di niya ako mahal. Anong ginawa niya? Ano yung sitwasyon na yun? Like, can you please share it to us? Ikaw muna, Wewe. Ladies first. Siguro yung pag masasabi kong sa isang situation hindi niya ako love. Yes. Pag nauuna yung paano ko ba explain yun? Parang nauuna yung gusto niya. Hindi naman, like, hindi in a way na eto gusto ko kasi gusto ko to. Parang gano'n na hindi niya ako love pag hindi ako nako-consider sa, for example, yung thing na yun is like a relationship thing, hindi siya individual thing. Kasi 'di ba sa relationship, meron dapat talagang individuality. Exactly. Hindi lang siya hindi kayo laging dalawa kayo all the time. Mm-hmm. May individuality pa rin.
Tapos, parang pag, kunyari, relationship thing na siya, hindi ako na-consider. Hindi na-consider yung feelings ko, yung thoughts ko, yung opinions ko. Yeah. Siguro ganon. Isa yun sa mga masasabi kong hindi ako love ng tao. Yeah. No respect kasi yun eh. Yeah, exactly. Respect. Importante. Trust and respect talaga. How about you, Josh? Ay, Gab! Gab! Oh Wala my si God. Josh. Josh. How about you, Gab? Sa akin, doon na ako sa top 1 na answer ko. So, parang parang naisip kong hindi niya ako love kapag kunwari may arguments kami tapos hindi kami same ng hindi same yung gigil namin para ayusin yung nangyayari. Parang ganyan ka na lang, ganyan. Oh, yes. Pero pag ako naman dito, ginagawa ko lahat para mag-ayos. Yes. Aray! Kasi pinapahalagaan ko yung relationship. Yes. Ganun. Actually, Para bang napipili, ayoko kasi ng napipilitan kahit sa anong bagay, lalo na sa relationship. yeah. Parang Yeah. magiging one-sided na lang lahat. Tama. Dapat talaga it should work both ways on both ends eh. Ako naman, ang take ko lang doon sa may argument kasi sometimes, ako, based on my experience yan, ako kasi yung type ng tao na pag may argument or pag may hindi ako feel, like sasabihin ko talaga yun, very open ako. Pero, ang hirap doon kung I'm trying to communicate, pero instead na makipag-communicate yung partner ko, parang in a way, I can't really say na minamanipulan niya ako eh. Pero alam mo yung feeling niya agad iiwan na siya. So parang ang draining lang na, I'm trying to communicate lang my feelings to you, but hindi naman ako nakikipaghiwalay. So wala na yung communication na part eh. Nagsiskip na agad sa sorry na lang. Nababaliwala na agad yung feelings ko. So parang, doon siguro pa ulit-ulit na nakakapagod, ganun, na parang feeling agad iiwan, hindi siya try mag-communicate, tapos sinasabi niya na, sabihin mo lang kasi nararamdaman mo, open naman ganito, tapos whenever I do that, nababaliwala, siguro yun yung draining sa relationship, kaya feeling ko hindi din na nasisettle yung problem, though okay kayo after that, after that situation, pero nandun pa rin yung puso mo sa past problem eh, hindi ka pa nakaget over that kasi walang proper communication, kumbaga hindi na settle talaga siya. Nag-move forward na lang kayo kasi ayaw mong ipa-feel sa partner mo na iiwan mo siya. You get that? So parang Yeah, maybe because meron tayong different kasi approach kunyari sa problem. Yes. Meron tayong different approach eh. Maybe very Aggressive. strong ka, aggressive. ganon, and hindi ganon yung way of communication niya. Yun din kasi mahirap sa relationship, no? Na Yeah. parang different kayo ng attachment style, love, Yes. what do you call that? Love. Basta yung kung paano kayo mag-show ng love and Love paano kayo language. maka-receive ng love. Love language. Paano? Yeah, love language. Yes. Ayun din talaga yung mahirap. Yeah, Sa totoo relation. naman din. Tama din. Siyempre naman sa partner, may mga indifferences talaga kayo, di ba? Mhm. Pero like, yun na nga yung point eh. Kaya nga may get to know each other, kaya nga in a relationship kayo to get to know more. Pero paano mangyayari yon if walang progress? Like, understood yung yung first, second, third. But like, if it's a routine na every argument, every away, ganun-ganun na lang. So, ikaw willing ka to compromise. But how about your partner? Like, are they really willing? Like, nandito ka lang ba dahil okay ako? Or talagang wala ka, or nandito ka lang ba dahil mas sad ka lang, na alone ka and stuff? Or talagang nandito ka, or talagang nandito ka dahil mahal mo ako? Parang ganun. Ang hirap lang kasi din basahin pag hindi siya nag-open sa'yo. Like, hayaan na lang yun. Ganun. Hindi kasi ako Ayun ganun. yung isa sa mga sign na hindi ka pa ready pumasok sa relationship. If hindi ka pa ready na may magbago sa sistema mo. Totoo yan. Pero, sasabihin natin hindi nga siya ready. Pero ba't ayaw naman niyang iwan mo siya? Ayaw din niyang iwan ka niya? Like, he just want you to be there, pero hindi siya willing magbago. Eh di attach lang siya sa'yo, hindi ka niya love. Diba? Yun yung sinasabi Yun. nating infatuation, Yun. chat. After all, na-explain natin yon ang infatuation. Exactly. So, you can't really say na you love me. Diba? Infatuated ka lang. I'm not that dumb. Tangina, ang daming lalaki dyan. Alam mo yun? Kaya parang pag sinasabing hindi mo ako mahal, tangina lang feeling ginawa ko lahat. Siguro din iba tayo ng understanding sa love. Kasi may mga nagsasabing hindi mo ako mahal, hindi ka totoo sa akin. Pero alam mo sa sarili mo, totoo ka eh.
alam mo na yun na yun, na hindi ka papalik satisfied. Yun na yung love na yung ma-offer ka. It's too much na nga eh. Sa generation ngayon. Tagay na who's willing to do that to you? Wala. Mga ganong type shit. So you can say na, I don't love you. Siguro lang, iba lang yung gusto mong paraan kung paano ka mahalin. Kaya din siguro di nag-work out yung relationship. Ganon. Yeah, ayun yung purpose ng talking stage. Like, dapat sa una pa lang, alam niya na yung attachment styles nyo and shit. Yes, exactly. Kasi if not, hindi Speaking. rin kayo mag-work. Totoo. Parang magsasayang lang kayo ng oras. Yes. Di ba, Actually, Gab? I feel like sa CR siya. But Yep. like, ay, there na ba siya? Ayun, Gab. Speaking of talking stages, do you like believe in talking stages? Like, Ako I do. do we need Pero, to Ano go believe? through that? Sa maglalast Do ng we need to like 2 go months. through that phase? Ano? Paano I believe do. lang? Like, do we need to go through that phase na like talking stage muna before getting into the relationship? Or once you feel like, okay, I like this person, I wanna get to know more this person, sige na, tayo na agad. Ganon. Like, saan kayo dong parte doon? Ako, Kumbaga, Rain muna talking si Rain. stage before sige, I have label an or answer na label. kasi agad. Sige, you answer first. Like dito, I do believe sa talking stages, pero dapat hindi siya mag-last more than, dapat nga hindi na mag-last more than a month eh. Kasi, I mean, kausapin mo yung tao, ganyan, 1 month kayo mag-uusap, then what? Like, parang, kunyari, usap tayo for around 1 month, ganyan. Tapos, dapat alam na natin if i-continue pa ba natin to, will you pursue me, ganon, yung mga Exactly. ganong bagay, saan na Yes. tayo pupunta after this, ganyan, blah, Yeah. blah, 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 Yeah. mag-work ba to, Yes. and shit, ganon. Dapat may talking stage for me. Oh, yeah. Tapos, syempre, after the talking stage, you need assurance eh. Like, are we on the same Yeah. page? Or are you just here because you're fun, like, talking with me? Or, alam mo yun? Like, talagang bang kung gano'n ka down sa'yo, ganon ka din mag-exert ng, mag-return Effort, ng yeah. energy, ganon. Ako naman kasi, honestly, hindi ako, naniniwala ako sa talking stage, but I don't go through that. Na may face talagang talking stage eh. Pero once I like the person, like, I feel the energy. May ganong got kasi ako eh. Like, we vibe. Parang, sige, let's give it a try na agad. Ganon ako. So, parang, kasi, nandun tayo sa pretentious part. Alam mo yun, pag may talking stage pa lang or una-unang part pa lang, for me to, na parang, syempre hindi mo ipapakita, why not, sige, try na natin agad, tas first away natin, sige, how do we handle this? Okay, ganyan ka pala, ganito ako, I get to know more kung paano mo siya i-handle, ikaw din sa akin. Tapos until na, tuloy-tuloy na ako mag-work, okay, kung hindi. But, naniniwala ako na hindi kita makakonsider na boyfriend pag hindi tayo lumagpas ng 6 months. Ganon yung basihan ko. Or, alam mo ba, hindi rin talaga ako naniniwala sa online na love eh. Pero, to be honest ha, recently, wala akong pake kung lumabas na to. Yung recently na experience ko, parang feel ko love ko siya, wey. Kasi tangina, Yeah. may madami akong ginawang hindi ko ginawa sa past ko. So like, sabi ko, alam mo yun, tapos naniniwala din talaga ako sa invest sa partner mo. Hindi man financially, pero alam mo yung, madami kang pwedeng invest, connections, emotional support, alam mo yun. Pero pag hindi din nare-return nga yung favor, yun, doon na babalik sa, hindi na kailangan ng talking stage eh. Pero sige, try na natin. Okay, so hindi nag-work pala yun. So okay na, cut na agad. Ganon na yung basehan ko. But yeah. Ikaw, Gab. Gab, madi-dead air na tong podcast ko. Sorry, hindi, nag-mute ako, maingay. Sige. So, yung sinabi nyo kasi, siyempre, POV nyo Yes. bilang babae. Pero ito, para sa akin, bilang part ng kalalakihan, ang naniniwala ko sa talking stage, pero yun yung parang, yun yung get to know yung get to know area namin. Pero syempre, kahit lalaki kami, iisipin namin kung willing, kung deserving ba, hindi, kung worth it ba na Exactly. manligaw ako after this. Yeah. And syempre, tatantyahin ko kung talking stage lang, hindi man lang to aabot ng kung pwede ko siya ligaw. Ganun. Pero ito lang muna yung ibibigay ko kasi usap pa lang eh. Tsaka dun feel ko naman
kahit papaano mababasa mo kung hanggang saan lang yung gusto niya. And mababasa mo din doon kung ano yung gusto niya talagang mangyari. So sa tingin Kaya mo ba? doon ko tinitignan na Oh. kung manliligaw ba ako or no. Oh, okay. So sa Hindi yung, tingin mo ba ano, sapat na yung Kaya. 1 month and a few weeks, a few days para malaman mo yung tao? For me lang ha. On that like talking stage na sinasabi nyo. Because for me nga kasi, if I like you after like a week nating usap or days nga lang sige, try na agad natin. Parang ganon naman yung take, yung ganon yung ginagawa ko. Wala na ako sa, is it really worth it? Is it worth the time? Wala na ako sa ganon. Like, sige, go na agad. Risk taker kasi din ako. na yun. Alam mo yon. Like, sige, try agad natin. Ganon. Tapos naman kasi, siguro ganyan na akong tao kasi hindi ako hayok sa lalaki. Alam mo yon. Hindi ako accessible. Hindi kung sino-sino lang. Hindi ako ganon. Parang pinipili ko din. Alam ko din yung gusto ko May ideal talaga ako sa lalaki. Pero sometimes kasi kahit hindi mo siya ideal talaga, pero once na yung feelings mo nandun, yung love, yung emotions mo na, okay, sige, try natin. Wala, ayun na. Kami na agad, 'di ba? Tapos pag hindi, break na agad. Ganun na kadali yun. So like, Kaya ako rin dumepende sa sa kung gaano man katagal or gaano kabilis. Kasi bibilitin mo yung nararamdaman mo na ay dapat 3 months pa bago ka maka-move on. Diba? Parang ano naman nun. oh. Parang ang off para sa akin. So, hindi ka naniniwala Kasi- sa 3-month rule, ganon? Hindi. How about you, Ako Wewe? naniniwala ako sa 3-month rule. Mm. More than 3 months pa nga Actually, Hindi lang siya dahil parang cliche, ganon, or like, ito yung rule ito yung nasa book parang ganon. Hindi ganon For me, tingin ko talaga sa kanya self-respect, ganon. Or, like sa magiging next partner ko, or potentially partner ko, yes. respect siya in a way na, hindi ako nag-jump na galing akong relationship dito, kahit sabihin kong ilang months lang kami, tapos parang after a month or weeks, meron na ulit akong bago, tapos in a relationship ulit ako. Parang hindi siya enough. Ewan ko, sa akin lang naman to Yeah, tama. Hindi Agree siya ako. enough na time. Ewan ko, pati biologically din kasi Ewan ko basta yun. Ay, Yes. hindi talaga. Like, for me, naniniwala talaga ako sa 3 months. Okay. Ano ba yung ibig sabihin ng 3-month rule? Like, after 3 months kang magkaka-end a relationship, pero you can like talk to other people, like other guys, other girls, before 3 months. I mean, after breakup, like talking stage ka agad sa iba. Consider ba yun na part ng 3-month rule? Or hindi? Like, nagigets nyo ba ako? Yeah, I gets Yung ko. iba kasi yung Ako, talking hindi ako stage. magiging malinis dito. Syempre, pag dumaan na din ako sa stage na ganyan na, Yes. alam mo yung kunyari, after breakup, parang a week after, meron kang kausap, ganyan. Pero alam mo yung kausap mo na yon is, like, usap lang talaga. Aha. Hindi ka get into a relationship. Uh-huh. Pero, alam mo yung magiging serious ka agad na parang, hindi siya kapani-paniwala kasi. Imagine mo, after, sabihin na natin, kunyari, galing akong breakup, like, ngayon. Tapos, parang a week after, may kausap akong guy, tapos, a week after that, Kayo na. in a relationship na ako. Yes. Feel ko kasi disrespect siya sa sarili ko, sa ex ko, tapos, lalo na kung in good terms kayo naghiwalay, Exactly. tapos, sa magiging partner ko, parang ganon, hindi siya, ewan ko, akin lang naman. Yeah. Ako naman, like, hindi. After talaga ng breakup, hindi talaga ako nakiki-entertain or nakikipag-usap na landian sa ibang tao. Like, kahit sabihin mong usap-usap nga, pag hindi naman importante, kahit naman kasi wala akong boyfriend, di talaga ako nakikipag-usap. Ganun ako kasnabera. That's why I can really say din na pag nag-rest ako sa'yo, ikaw lecture ako sa'yo, love kita talaga. Kasi like, hindi nga ako para sa lahat. Ganong type shit ako. So, yung take ko naman doon, naniniwala din ako sa 3-month rule. Kahit nga, usap, for me, dapat hindi Kasi yung pride ko na, siguro yung pride ko nga na hindi lahat ng lalaki nakakagat ng
ng access kung paano kita i-treat. Tapos yung disrespect lang din sa akin na, grabe, gano'n na ba talaga ako bilis palitan? Pero then, na-realize ko lang din na, hindi wala ako sa posisyon ng taong yun eh. Hindi ko siya madidiktahan ng gagawin niya eh. Maaring para sa akin enough yun na bigay ko, pero para sa kanya hindi pala enough yun. So, sige na lang. Parang, okay, gawin mo na lang. Kasi kahit gano'n ka sabihin na, hindi. Pero yung yung after a day, ng breakup nyo, mayroon na agad. Parang putang ina Hindi naman naman yun. ganun. Wag naman ganun. Hindi, nadanas ko na kasi yung dog eh. So, alam ko eh. Alam ko yung feeling. Oo, sir. Na parang Tang-ina. putang ina. Nakakatang-ina. Tangina talaga yun. Alam mo yung insecurity mo sa sarili mo na confident kang tao eh. Like, okay, kaya, alam mo ko yung kaya mong may offer sa table eh. Then after a day, may iba na agad. Like, gets mo, kahit naman sabihin mong hindi serious, pero the fact na nag-entertain ka, tapos yung babae yun, for example, isa pa yun sa mga issues nyo in the past relationship. Imagine kung paano ka ma-insecure. Pero siguro depende na lang din on how you handle sa mga babae dito na nakikinig na kung magdudwell ka lang kasi sa ganun eh, masakit talaga, hindi ka makakausad matagal. Pero kasi ako naman, good thing for me, na-control ko na kasi yung mind ko yung emotions ko, na if it's not worth my time, if it's not worth my energy, like petty, I know what I can bring to the table. Sige, move forward ako. Ganun akong tao. Kaya siguro medyo chill lang ako, hindi ko na masyado iniisip, alam mo yun. Tapos ako din yung type na for my example, may problem sa relationship. At anong take nyo dito? Ito kasi yung feeling ko common sa generation natin eh. Yung pag may problem kayo ng girlfriend, boyfriend mo, mag-rant ka sa friends mo, magra-rant ka, like, ganito, ganyan, kung kani-kanino. Anong take nyo doon? Ganon din ba kayong type ng tao? Or you just keep it to yourself? Ganon. Go, Gab. Gab. Pag ako, Oo naman, Gab nga eh. hindi, I mean, kapag ako yung mag-rant, ganun. Oo. Hindi, pag nag-away kayo Oo. ng partner mo ba, like, nang you just keep it to yourself, hinihintay mo lang na okay na, ready na siya to communicate, or mag-chat ka kung kani-kanina na ganito nangyari, ganyan, ganito, ganyan. Ako, hindi ako pala rant sa ibang tao. Yes. Kinikip ko sa sarili ko. Pero kapag meron kasing misunderstanding, ako na yung nag-first move na Oh. kung ano ba nangyari, ganito, ganyan. Kasi kung patagalin yung mga ganun. Oh. How about you, Wewe? Kasi ikaw rin yung Totoo. mapapagod. Totoo. Yeah. How about you, Wewe? Ako, akin, pag kunyari relationship problem siya, like sa aming dalawa lang, pang amin dalawa lang, ganun. Pero, of course, tang-ina, dumaan din naman ako sa pagiging immature ko. Naging, na-experience ko na rin yung mag-rant ako sa friend ko, ganito, ganyan. And, alam mo yun, parang matututo ka na lang din na magbabago yung decisions mo in life. Mhm. Lalo na kung magbe-base ka sa opinion ng friend mo, ay hindi, sabi kasi ni ganito daw yung gawin ko. Parang hindi siya tama at wala kang matututunan. So, ayun, ngayon, hindi na ako ganun. Like, parang pagtapos na, tsaka ako magkukwento. Like, alam mo yun, parang, syempre hindi naman mawawala yung chika-chika na ganyan. Yes. Pero yung tamang kwento lang, hindi yung lahat na ikwento. Parang ganun. A shallow part lang. Kumbaga yung Yeah. umpisa, hindi yung detailed. Tapos paano nyo na-resolve, ganun yan. Pero dadaan mo Nangamusta lang. talaga sa place na magkukwento ka talaga ng Detailed na. ng lahat-lahat eh. Yeah. Ako naman kasi hindi ako yung type na palarant kasi una sa lahat, wala akong friend. Like, may friend ako, pero hindi sila, Hindi yung level. oo, parang hindi na para malaman. Tsaka, ano kasi yung friends ko, puro lalaki. So, syempre, babae ako eh. So, like, alam mo yung pride ng boyfriend ko, na, but lalaki pa yung paglarantan ko, tangin ng disrespect naman nun. Tapos, syempre, ayoko ding masira yung image ng boyfriend ko, kasi I know, masisettle namin to eh. Meron kasing mga parts na, nag-away kayo, tapos kwento ka, di mamamali agad yung perception ng friend mo sa boyfriend mo or sa girlfriend mo. So, i-judge niya agad. Pero I know, what if nag-okay kayo ng boyfriend mo? So, nalamat na yung mindset ng friend mo. Like, baka in a way na baka hindi na siya okay or alam mo yun, huhusgahan niya na agad yung boyfriend mo yung relasyon niyo. So, mas better if walang third person na opinion muna. If pwede nyo namang ma-resolve agad. Ganon. And na-learn ko talaga ngayon na hindi na ako nag-open up kung kani-kanino. Like, I just keep it to myself. Tapos, awang ko ba recently, pag may mga problems talaga ako sa relationship, nagpe-pray talaga ako. Like, si God, umiiyak ako minsan sa simbahan. Kasi parang feeling ko, pag nag-open ako sa ibang tao,
walang maaayos eh. Yung gagamitin lang nila yung pain mo, yung pagiging vulnerable mo para to go against you in the future probably. May ganong trust issues na ako eh. So, mas better na wala na lang nakakaalam. Ako na lang. Ganon. Not unless pag super trusted na talaga yung tao na, alam mo yun, kahit sometimes need mo din siyang ilabas eh. Yung makikinig ka sa opinion ng iba, anong take nila doon. Pag once done na, like settled ka na sa Yeah. ganong, hindi na yung at that exact moment, at that time, ganon. Mm. So, Tsaka ayun. ano din, pag yan, kunyari mag-open ka ng ganito ganyan, dapat, alam mo yung parang nasa right circle ka na, hindi dapat yung friends mo is very, alam mo yung parang close-minded. Ay hindi, dapat hiwalayan mo na yan, ganito Oo, ganyan, tama, kasi tama. ganyan. Dapat, alam mo yung parang, dapat meron ka pa rin someone na like, makikinig lang. Tas neutral lang din talaga, no? Oo, neutral lang talaga. Kasi sobrang, ewan ko, magiging toxic yung circle nyo at magiging toxic ka din at the end of the day. Exactly. Ganun yung POV ko ron. Yeah. Kasi sometimes kasi pag nag-grant ka ng away niyo sa friend mo, syempre sa side talaga mo yung friend mo. Oo, Nandun rin friend yung mo yung tinatolerate ka niya kahit mali ka. Alam mo yun? Mhm. Na parang, ay hindi, Totoo. iwalayan mo na yun siya. Tangina, hindi mo naman alam pinagdaanan namin sa buong relasyon eh. Alam mo yun? Ganong feeling. So, wag na lang. Ganon. Oo, tsaka mahirap yan na may, alam mo yan, may control sa'yo na friend. Ewan ko may Bakit kasi may involved na iba experience lang, oo, Totoo. totoo. sa relationship Totoo. niyo? Experience lang din naman na parang, hindi, eto dapat gawin mo, ganito, ganyan. Kasi nga, ganyan yung ginawa sa'yo. Eh, parang, ang kinuwento ko lang naman sa'yo, yun din yung parang magiging mali mo eh, na kinuwento mo lang tong thing na to. Kasi yun yung present na nangyari. Kaya, ngayon, ang take ko na, pagtapos na, tsaka ako na magkakwento. Yes. So ano naman yung take niya sa mga friends? Total, dito naman tayo. Sa mga friends ng girlfriend, boyfriend niya na ginajudge kayo, based lang sa kwento ng friend nila, nagigets mo ba? Ay, ako wala akong pakialam. Okay. How about you, Wala Gab? talaga. Wala na si Gab. Sorry, maingay kasi sa labas. Ah. Sa akin kasi, hindi, ayokong siyang magtunog in a harsh way, pero yung parang yung kaibigan ng partner mo, Kinabahan ako kaibigan ng partner mo, hindi mo kaibigan. Hindi mo talaga, oo. Parang yung ganun. Totoo yun. Totoo Diba? yun! Totoo yun! Totoo. Totoo At the end yan! of the day, kahit anong tiwalang gawin mo dyan, kakampihan sa partner mo kung Totoo anong mangyari nga. mang masama, di ba? Tama din talaga. Oo, kasi imagine, meron ako nalaman na thing na even yung mom niya, kinukonsente yung anak niya na mag-cheat. Ah, Basta side ng partner mo is side lang ng partner mo. Hindi mo sila kaaway, pero hindi mo rin sila kakampi. Gets ba? Exactly the point there. Yes. Totoo. Kaya no fucks na lang talaga, no? Kasi alam lang, tapos feeling ko din kasi yung mga partner, mga ex na yan, ikakwento lang naman nila din yung mga pagkakamali mo. Hindi naman yung, siguro kakabutihan mo rin in a way. I don't know, di ko kasi alam din eh. Pero may mga ganun talaga na syempre idadalhin pa rin nila yung sarili nila. Hindi nila sasabihin yung Kaya sa totoo lang, dapat kung kikilala man kayo ng tao, kilalanin nyo rin yung friends nila. Kasi imposibleng di sila kunyari, ikaw, ganito yung ugali mo. Ito. Oo, Most likely, yung friend mo, ganun din yung ugali. So, tell me who your friends and then tell you who you are. Ganun type shit. Parehas. Yeah. Eto naman, what if ganito, nalagay kayo sa sitwasyon na yung friends ng ex nyo, naging friend mo rin, tapos sinusuportahan mo sila, tinutulungan mo sila, hindi to sumbat ha, sitwasyon lang to. Tapos pag kailangan nila ng help, andyan ka, mako-consider mo pa ba na hindi mo sila friend sila ng ex mo, ganon? Hindi ba sila mapagkakatiwalaan? Kahit nandun ka sa mga times na down din yung friends niya. Diba ang Akin, hirap? ano yun eh. Akin, parang acquaintance na lang talaga yun pagtapos sa kayo ng ex mo eh. Di mo sila makakonsider na friend. Kunyari, gusto mo silang i-help, edi i-help mo siya as parang acquaintances, ganun. Pero hindi mo sila makakonsider na friend. Kasi pag sabi mong friends,
like, nagkukwentuhan kayo about something, ganyan, like, trusted mo siya, ganyan. What if ganon? Pag ganon, Tapos friend niya din yung ewan ex ko. Di ba? kailangan mo na i-weigh yung mga paniniwala mo sa life. Limitations. Akin lang naman. Ina, ewan, alabo din kasi. Pero, Hello? yeah. Ako ngayon, wala na nga din talaga ang pake kung sinong totoo sa akin. As long as totoo ako palagi. Parang ganon. Gusto kami sa'yo, Lar. Gago, hindi naman ikaw. O sige na. Sige, ako sa'yo, Lahat kami. Hindi, totoo yun. Na parang nasa face na talaga ako ng life ko na okay lang kahit binubullshit mo ako, ginagamit mo ako, ginagago mo ako. Basta totoo, hindi ako papantay sa level mo ba? Ganon. Like, hindi, ayoko na ng ganong... Sila yan eh. Yun, sila yan. Oh, sim, totoo. Wag tayo maging sila. Yun, tama. Yan ang tama at nararapat. Quote yan. Totoo yun. So, Papa Jack? yun. Ano na itotopic natin? Yan! Sana nagpo-podcast na pala to, no? Wala pa kayong tanong or yung topic na gustong i-open? Hillary. Uy, naka-record pa din. Recording to. Josh, tangina nag-name SB drop ka, nandyan, ha? Oo nga, recorded nga to. Alam mo, Ayan, Bino. si B ang yung tanong natin. Bino. Tanong natin Ano Okay, yan? Bakit po? we have our Welcome to the podcast, guest. Saint Bino. Recorded ba to gago? Sorry. Okay lang. Okay lang yan. Tanongin niyo si Bino. Bino, may tanong ako sa'yo, Ano yung Bino. question natin? Makakonsider mo ba na friends yung friend ng ex mo? Eto, magandang tanong. Oh, hindi. Oh, okay. Kasi, okay. Kasi possible na isa yun sa mga nagtotolerate sa ex ko. And I feel like siya yung parang yung friend, I don't know kung ano yung ugali niya, pero siya, may possibility nga na yun, ganun. Na isa siya sa mga nagtotolerate sa ex ko, sa mga nagsasabi, sa mga nag-aaya sa kanya sa mga masamang shit. Di ko alam, pero yun yung na-feel ko. Yeah, same kami answer ni Bino. Ako? Actually kanina. How about you, Josh? Sa akin, Yes. Ikaw na nagtanong actually, sa really sarili depends mo. kung ano nangyari sa inyo ng mga tropa ng ex mo eh. Yes. Kasi may mga nabibuild na relationship na, you know, like, naghiwalay kayo ng ex mo, tapos yung tropa niya, Cool kayo. naging close mo din. Hindi naman dahil naghiwalay kayo, tatanggalin niyo yung friendship niya eh. Yes. It really depends kung anong klaseng connections nagkaroon kayo. Yeah. Kung gaano kalakas It yung can bond be, niyo no? as a friend. Totoo. Lalo pag long term kayo ng ex mo. Yes. Yung to the point na, yun nga, sinasabi ito niyo pa yung wala ka makulit. ng tulong, ganyan. Pwede mo tulungan yun eh, kasi kaibigan mo yun eh. Paano Kung bukal pag- sa puso mong tumulong sa kanila, hindi gawin mo. Eto, paano pag yung sitwasyon na nakilala mo yung friend mo dahil sa ex mo, pero yung friend na yon, kayo pa yung naging friend, tapos sinisiraan niya pala ex mo, kahit kayo ng ex niyo, kahit okay kayo ng ex niyo. Nagigets Well, mo ba? kung ganun yung sitwasyon, taka na, kulit, intindihin diba? mo na lang sila, di ba? Ulit, di ba? Wala ka rin magagawa sa ganun, ugali nila yun eh. Exactly. Pero, So, kumaga, ang mangyari na lang doon is, i-keep nyo yung friendship nyo, yun na lang, kung ano yung sa inyo na sa gitna nyo, di yun lang. Oo, ganun nga din. Bubbles talaga yung dalawa yun eh, di ba? Hindi ka pwedeng pumunta sa bubbles ng iba. Sa inyo yun eh. May binuo kayong connections eh. Yes. Pero kung once na nag-fucked up na yung kaibigan mo na yun, na kaibigan na ex mo, well, I think, kailangan mo i-remind yung sarili mo kung saan ba talaga ikaw lulugar. Totoo. Ano yun? Yeah. So, It really depends kung anong klaseng kaibigan yun. Kung gaano kalaki yung, like, nandun nga eh, kung gaano kalakas yung bond. yeah. Sometimes kasi Yung dalawa. deceiving din kasi yan eh. Na parang kung kaya niya nga gawin doon sa ex mo na friend niya, how much more pa sa'yo. Pero since you said na depende din kung gaano ka deep, alam mo yun, kung like trustworthy ba talaga. Ma-feel mo naman yung energy ng tao eh. If totoo siya sa'yo or hindi. So like, okay, if okay naman, di ba, they be cool, but like if na, medyo sketchy ka, it's Ano lang your yun, kung may- time to set boundaries na rin. Yeah, exactly. Ano? Kung ano ba, kung nyari, yung tropa mo, tropa din ng, nyari, yung tropa mo, tapos may tropa siya. Tapos yung tropa niya na yun, tropa mo din. What if may beef kayong dalawa, ano may beef na rin kayo sa kabila? Di ba hindi naman? Depende. Kasi naman nakaka-apekto yun eh. Hindi mo masasabi yun.
May ganun talaga. Kaya nga, eh. depende na lang kung ano yung Depende nangyari. din kasi sa sitwasyon, like, ikaw, if that works for you, then good for you. But like, may mga tao kasi din na... Ito yung scenario. Kung ang dahilan is, Ah, yung kaibigan ng ex mo ah, is the one that causes the trouble kung bakit ganun mag-isip yung ex mo. Well, siguro, tama na i-cut off mo silang dalawa. Yes. Di ba? yes. Pero kung yung kaibigan naman ng ex mo is really trying to help your relationship To work. with his or her tropa, Yes. di dun, pwede kang mag-stick. Kasi, tayo na, nakita mo naman na okay din eh. Like, alam mo yun. Mhm. Yeah. Kaya babagsak Totoo, tayo sa conclusion na piliin mo yung magiging partner mo na maayos din yung circle of friends. Exactly. At dapat Oo. maayos din No yung circle of dramas, friends no mo. shit, Piliin no mo. issues. Pre ng Pilipinas. Tama. Talaga. Motherland yun eh. Tanginang yan. Wala lang, natatawa lang ako kasi si Gab yung guest ko, tapos dumami until na wala na si Gab. Kaya na nag-take over. Like, Ayun, wala Yeah. na. Patay na siya, man. Wala eh, Patay na. nag-DM ka eh. Sabi mo, DC na eh. yeah, sige, go, banat. I didn't, biglaan lang din naman to eh. So, ayun. Ayan, maganda. Sana may Opons, mga natutunan taga-Magallanes. kayo. Pero may gusto ba kayong i-open na topic, gano'n, or questions? Meron. What? Kailangan makakababon. Ako? Gago. Ay, yun na lang. Paano mo masasabing naka-move on ka na? Eto, Ayun lang. honestly. You will, ito sagot, meron akong one-liner dyan. Oh, sige, Meron akong sige. one-liner. Gusto ko Okay, topic okay. na yan. Go. Hindi ka makaka-move on sa tao. Matututo Tama, ka lang na tama. wala na sila sa'yo. Exactly. Totoo. Hindi naman pala exactly. Ano sa akin yung take ko doon? For me, makaka-move on ka sa tao. Depende kasi yun eh, kung ano yung reason ng breakup nyo, yung traumas na nakuha mo doon. Kasi hindi lang naman ikaw yung nasaktan. For sure, nasaktan mo din yung partner mo eh. Pero like, yun na nga, Ouch. bakit? Totoo naman. Wala namang perfect na tao. Hindi, I mean, like, ganun ba yun? Like, pag nasaktan ka, ouch. Ouch. May sound effects pala, no? Pero masasabi kong naka-move on na ako if kaya ko siyang harapin. Like, okay ako. Kahit wala akong friends na kausap, pag ako lang mag-isa, okay ako. Okay ako. Yun. Yun ko masasabing naka-move on na ako. Pero syempre, sa tao ha. Pero syempre yung feeling talaga, may times, yung sabi nga na grief comes in waves. Alam mo na, okay ka, tapos bigla ka malulungkot-lungkot. Pero, hindi na siya yung super sakit eh. Parang, okay, masad ako, nangyari sa akin yun. Pero ano pa nga bang magagawa ko, nangyari na yun. So, move forward ka na lang. So, hindi na siya ganun kasakit, hindi ka na iiyak-iyak, hindi mo na siya hanapin, maghanap ka ng closure, ng sagot, ng apologies. Hindi ka na maghahanap ng ganun. So, para sa akin yun, yung naka-move on na ako. Like, willing to move forward without those stuff. Kasi hindi mo mapipilit yung tao na, can you please say sorry to me, apologize to me, sobrang nasaktan mo ako, like, sobrang down bad ko sa'yo. Hindi mo magaganon yung tao eh. It's your responsibility na lang na, sige, usad na lang Hindi tayo, ganon. Ang tanong ko ay, paano mo malalaman na move on ka na? Pag dumating yung times na yung thoughts mo sa ganon, hindi ka na ganon ka nasaktan. Parang na-accept mo na, na okay, hindi ka na naglulong ng apology. Pero hindi. Pero totoo nga. Totoo nga yung ganun. Yes, totoo. Isa pa yung parang, kunyari, may usual thing kayo na ginagawa, ganyan. Tapos, pumunta ka ulit sa situation na gano'n. Like, masaya na lang yung thoughts mo na, ay, we've been here, ganito, ganyan, ganito yung ginawa namin. Pero hindi na yung to the point na, tangina nung tao na yung kupal. Yes, no? Ay, exactly. hindi. Kung hindi ako masaya, hindi ka rin dapat masaya. Toxic mo. Kaya nga Ay, toxic sorry. yung ganon. Yung, alam mo yung mga ganun bagay. Kunyari, kunyari, ganito. Sabihin na natin, di ba, total, sa 11 naman tayo. Sabihin natin yung music, ganyan. Yes. Na parang bonding nyo yung ganito, makinig kayo sa bagong music, or like, basta may bonding kayo sa music, ganyan. Like, pag napakinggan mo ulit yung music na yun, parang, ganun na lang. Okay, ganito yun before, pero hindi na para, tangina ng taong yun. Yung may mapapaganong ka, parang happy thoughts na lang. Yeah. Ako kasi, naniniwala ko sa kasabihan na, kung mapupunta ka man sa iba, mamatay na lang tayong dalawa. Ganda.
Hindi serious tayo, Josh. Ako din kasi depende rin naman sa relationship. Ewan ko ba? Parang pag super sakit kasi din talaga yung nangyari, 'di ba? Like nami-miss mo lang din naman yung feeling. Pero siguro sa tao, like willing ka pa man din sana maging okay. Kaso paano pag hindi siya willing na magbago for you? Alam mo 'yon? Yung paulit-ulit. Bakit kasi dapat, in the first place, bakit kasi dapat magbago yung tao para sa'yo? Ba't Kasi- hindi siya kasi may magbago ganun- para sa sarili niya? Oh, ganun Oo naman nga, talaga oo dapat. Kasi Oo sobrang toxic nung thing. Ewan ko lang hindi naman tayo same dito, pero sobrang toxic nung sa relationship na hindi, magbabago ako para sa'yo, bibigay ko lahat para sa'yo, ganito, ganyan, hanggang sa maubos ako, Totoo yan. bla, 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 bla. Super. Dapat hindi ganun. Dapat sa sarili mo kasi, Yeah. parang i-fill mo muna yung baso mo bago ka Feel ng baso ng iba. Ganun. yeah. Siguro nandun na Ganon. din ako sa point na sa kaka-feel ko ng baso ko, puno na yung baso ko, so I'm willing to offer kung ano yung mafe-feel ko sa baso ng iba. But there came a Yeah. point kasi na buhos ako ng buhos sa tao, tapos hindi naman siya Gusto willing na maubos ka? magbuhos. Hindi ko talaga tinatry na maubos sarili ko eh. Parang I make sure na filled pa rin yung cup ko, puno pa rin yung cup ko. That's why siguro grabe ako mag-love sa tao. Tapos ayun, na parang feel ako sa cup mo, pero hindi mo naman dinadagdagan yung cup mo. Parang nadidrain ko lang yung negative energy mo. So, itigil na lang natin to. And ikaw, nasa iyo responsibilidad mong baguhin sarili mo, tulungan sarili mo. I-try natin na wala ako. Parang ganun yung nangyari sa recent relationship ko eh. Kaya parang, wala. Okay ako ngayon. Alam ko kasing ginawa ko din lahat eh. Hindi mo din kasi talaga mababago yung tao kahit ano pang gawin mo. Totoo yung sabi mo. Siya lang din makakatulong sa sarili niya. Ayun. Hindi na makalaya. Saka dapat hindi mo baguhin yung tao. Dapat Oo, sila kasi yung, muna dapat tanggap mo kung ano siya. yeah, pero dapat sila yung magbago. Like, willing sila. Oo, totoo. Una sa lahat, dapat tanggap mo yung tao. Tanggap mo yung tao. Tanggap mo yung Oo, tao. Pero dapat may compromise pa rin. Oo, Parang exactly. Ganun Like, talaga. may compromise, may reciprocation. Yes, Yeah. exactly. exactly. Galing. Galing, tama. Ganun. Alam mo, Diba? na-happy ako sa convo natin ngayon kasi like, nagsa-self-reflect din kasi ako sa mga answers nyo eh. And hindi ko naman sinasabing okay akong partner. Pero I can say na okay ako. Okay ka partner, Oo. pero hindi ka Okay perfect. ka, okay. Oo. Ayun, hindi ako perfect. Yes, Pero okay ako. I can say yes. Wala naman perfect na tao, but you know, Yeah. matutunan tayo Like how- gumawa at how you marunong will tayo umintindi. Mhm. Yes. Galing. Legit. Ganon. So, ayun na. I-end ko na ba yung podcast? Kasi recording pa pala Ayan, to eh. maraming salamat sa mga taga-pakinig natin ngayong gabi. Alam mo, ito yung podcast na hindi puro music lang yung usapan. But gusto ko ganito. Ayun, thanks for watching Hindi kung may na manonood man. Bye-bye. Kalaya. Thanks, Wewe. Thanks, Josh. Thanks, Gab. And For more Dino. podcasts, click here to subscribe. Like here. Bye.